Itinuturing na isa sa mga pinakamahalagang simbolo ng isang bansa ang watawat. Kinakatawan kasi nito ang kanyang pagkakakilanlan, mithiin at kasaysayan. Kaya naman ang watawat ng Pilipinas hindi basta-basta ginagamit. May batas na sinusunod para sa tamang sukat, kulay, paggamit at pangangalaga nito. Makibalita tayo kay CJ Turida. Punit-punit at kupas na ang watawat na ito ng isang paaralan sa Vigan City, Ilocos Sur. Di man maayos ang kondisyon, ito pa rin ang ibinabandera sa pagkanta ng lupang hinirang at panunumpa sa watawat ng mga estudyante. Ayon sa pamunuan ng paaralan, wala pa silang maipalit na flag dahil wala pang pambili. Makita na nga nagdagis lagor diti banderan, siyempre kumami aserge. Mabalindami nga sukatan kuman. Nangako naman ang DepEd na papalitan na ang watawat sa naturang paaralan. Ayon sa National Historical Commission of the Philippines, hindi ito dapat isinasawalang bahala. Hindi ito ordinaryong tela, ito ang simbolo ng ating bansa na isang malayang bansa, isang bansa na nagkakaisa ang mga tao. Sa ilalim ng The Flag and Heraldic Code of the Philippines, nakasaad ang wastong pagtabi ng luma o punit na watawat. Hindi raw ito itinatapon basta-basta. Dapat sunugin ang Philippine flag at ibaon sa lupa ang abo nito. Pwede ring ibigay sa Boy Scouts of the Philippines ang mga sira-sirang watawat. Watawat din ang pumukaw sa atensyon ng mga dumalo sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Makati City. Gawa kasi sa kawayan ng higanteng watawat. Sumisimbolo raw ang kawayan sa katatagan ng mga Pilipinong subok na ng panahon. Higanteng watawat din ang ibinandera sa Santa Barbara, Iloilo. May sukat itong 30 by 60 feet. Mapapatingala rin ang mga magmamasid dito dahil sa pole nitong 120 feet ang taas. CJ Torida, Nagbabalita, Pilipinas.